Oh, ayan oh, binugbog. Oh, oh, ayan oh. Oh, nakaupo na, kawawa naman si Ramon Tulfo. Kawawa naman, oh, kawawa si Ramon Tulfo. Tumayo, pahika-hika ang matandang kulugo. Ayun, oh, sinundan pa siya ni Raymart Santiago. Sinundan pa, akala ko. Oh, sinundan pa ni Raymart. Parang may Kibuloy. conflict of schedule po kayo, no? In testify against sa kaso po ni Kibuloy. Yes, Or against on Kibuloy. October 23, I'm set to testify sa Pasig Regional Trial Court regarding dun sa pagka-aresto sa kanya dun sa Davao. I'm going. Pupunta po ako at magte-testimonya laban sa kanya. Meron na pong initial talks. Alam po ba natin kung anong i-expect po natin dun sa mga sasabihin nyo or tatanungin po sa inyo? Well, I think ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant dyan sa case na yan. So, I expect that the prosecution will present me in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi nyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, something like hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman? Nako! Nakadiaper ka ba, Tore? Nakadiaper ka? Tore, nakadiaper ka? Well, naintindihan natin ang saloobin ni Congressman Pulong Duterte kasi syempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Tatay niya. Tatay niya, manda ka. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yon based on the request of the Interpol, I believe na yan ay part lamang ng trabaho. Alam mo naman, Tore, ang ginawa ninyo eh. Tore, alam mo yung ginawa ninyo. Alam mo yung ginawa ninyo, wag nang lukuhan ha. Alam mo yung ginawa ninyo. At ginawa naman natin ng tama ang ating tungkulin. Nawala na yung angas niya eh. Yung pag nagsasalita, patawa-tawa, pa-insulto, nawala na, lumambot na si Tore. Eh siyempre wala na si Papa BBM. Wala na. Tinadyakan na siya ni Uncle John Vic. Sir, ano po ang aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Maybe I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa akin na assignment. Ang unang-una sigurong harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case kasi Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Si Ramon Tulfo, kawawa naman, oh, kawawa si Ramon Tulfo. Tumayo, pahika-hika ang matandang kulugo. Ayun, oh, sinundan pa siya ni Raymart Santiago. Sinundan pa, akala ko. Oh, sinundan pa ni Raymart. Natakot na, hindi na pumalag. Oh, masyado kasing halingas-ngas ang bunganga. Masyado po kasing halingas sa bunganga ng tao yun. Bigla pong lumutang itong si Tore, mga ka-reaction, dahil itong si Teddy Boy Locsin nagsalita po na ang ginawa nila sa Pangulong Duterte ay isang kidnapping at hindi po ito pag-aresto, kung hindi isang kidnapping. Yan po ang sinabi ni Teddy Boy Locsin. Yung parang ano yata siya eh, siya ba yung ambassador sa UK? Pakinggan po natin si Tore ha. Ano ko, Tore? Pare, medyo umihina na yung kapangyarihan mo. mali na i-report sa mga eskwelahan tapos nare-resolve lang within the school.
General Torres, segue po ako kasi kababalita lang namin ito nakalipas sa mga araw ito ko sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Pero alam natin na na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Ang nagsalita po dito ay parte sa administrasyon ngayon si Teddy Boy Locsin Siya po ang nagsalita, kidnapping, nako. Well, for one, mga kuha nila yan mga opinion nila yan. Hindi opinion. Tore, hindi opinion. Merong ebidensya, hindi opinion. Nakakarma ka na, Brad. Sabi nila, dapat mahawa kami sa'yo dahil pinahiya ka ni Bongbong Marcos. Nagtiwala ka sa bangag So, okay lang. They can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat Marunong ka na mag-respect ngayon Marunong ka nang rumispeto ngayon Nung panahong ina-arresto mo ang Pangulong Duterte, nung panahong kinikidnap ninyo ang Pangulong Duterte, ang sinasabi mo, kakalad ka rin mo, hilain mo yan Diba? Hilain mo? Ngayon, tingnan natin kung sinong mahila. pabayaan ng korte na mag-decide at they can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Respect. Pero nasa korte na yan at dapat Korte. pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. Okay. And about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So, I don't think that Teddy Boy Locsin can now Ang problema, Tore, hindi na nga tayo miyembro Ang kulit mo hindi na tayo miyembro. Wala nang jurisdiction sa atin yon. Paano mo isusuko ang isang Pilipino na wala naman jurisdiction? explain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So, I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon in-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Anong batas? Hindi nga under ng jurisdiction ng ICC. Ang usapin doon kung under ng jurisdiction. Siya na nga mismo nagsabi, kidnapping kumusta na, Tore? Nawawala na yata yung angas mo Ngayon mo yayaing suntukan si Mayor Raya Baste. Tuloy po ba na magte-testify kayo next week? Alam na po ba natin kung kailan exactly next week? Kasi alam ko meron parang may Kibuloy. conflict of schedule po kayo, no? In testify against sa kaso po ni Kibuloy. Yes, Or against on Kibuloy. October 23, I'm set to testify sa Pasig Regional Trial Court regarding dun sa pagka-aresto sa kanya dun sa Davao. I'm going. Pupunta po ako at magte-testimonya laban sa kanya. Meron na pong initial talks. Alam po ba natin kung anong i-expect po natin dun sa mga sasabihin nyo or tatanungin po sa inyo? Well, I think ako naman ay arresting officer lamang. Hindi naman ako ang complainant dyan sa case na yan. So, I expect that the prosecution will present me in the matters regarding dun sa pagka-arrest sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi nyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, something like hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman? Nako! Nakadiaper ka ba, Tore? Nakadiaper ka? Tore, nakadiaper ka? Sir.
Well, naintindihan natin ang saloobin ni Congressman Pulong Duterte kasi siyempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Tatay niya, tatay niya. Tatay niya, manda ka. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yon based on the request of the Interpol, I believe na yan ay part lamang ng trabaho. Alam mo naman, Tore, ang ginawa ninyo eh. Tore, alam mo yung ginawa ninyo. Alam mo yung ginawa ninyo, wag nang lukuhan ha. Alam mo yung ginawa ninyo. At ginawa naman natin ng tama ang ating tungkulin. Nawala na yung angas niya eh. Yung pag nagsasalita patawa-tawa, pa-insulto, nawala na, lumambot na si Tore. Eh siyempre wala na si Papa BBM. Wala na. Tinadyakan na siya ni Uncle John Vic. Sir, ano pong aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after ng leave? Maybe I will. I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa akin na assignment. Ang unang-una sigurong harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case kasi Ulitin natin. sa kanya. Sir, hirit na lang ako ng isa ha. Balikan ko lang yung usapin tungkol kay former President Duterte. I understand, sabi nyo nga po, opinion nila yan kung sinasabi man nila na kidnapping. Pero recently, naglabas po ng statement si Congressman Pulong Duterte na parang ang sinasabi niya, something like hindi niya palalagpasin yung mga kidnappers ng kanyang tatay. What do you want to tell the congressman, sir? Well, naintindihan natin ang saloobin ni Congressman Pulong Duterte kasi siyempre tatay niya yung apektado regarding this matter. Pero sa akin naman bilang isang pulis na nagpatupad at nanguna doon sa pag-implement ng ICC arrest warrant na yon based on the request of the Interpol, I believe na yan ay part lamang ng trabaho at ginawa naman natin ng tama Sige lang, Tore. ang ating tungkulin. Sige lang. Sir, ano pong aasahan namin sa inyo sa pagbabalik po ninyo after Sige ng lang. leave? Maybe I will. I'm not very sure kung ano ang ibibigay sa akin na assignment. Ang unang Pinahiya ka eh. Gago ka kasi eh. Tanda-tanda mo, nagpapagago ka sa isang bangag eh. Pero, deserve mo yan, Tore. Yung ginawa mong katarantaduhan kay Pangulong Duterte, yung ginawa mong katarantaduhan kay Pastor Apollo Kibuloy, pagbabayaran mo lahat yan, huwag kang mag-alala. una sigurong harapin ko ay napakarami ng kaso na nagpa-pile up sa akin regarding sa KOJC case kasi meron na namang dumating last week na kaso laban sa akin ng isang member ng KOJC kasi ang pagkarinig ko, ang strategy ng KOJC is that the same case shall be refiled again and again by each of their members individually. Pag madispisyon, kahit na ito ay harassment cases lamang, kailangan ko pa rin sumagot. At pag iba na ang complainant, sasagutin ko uli. At ina-expect ko that they will be filing this case again and again. At ito nga, nakita ko na may pangatlong case na pangatlong private individual na nag-file sa akin ng kaso dahil ang mga naunang kaso na i-final nung dalawang ibang individual ay na-dismiss na rin. Umpisa pa lang yan, Tore. Umpisa pa lang yan. So pare-parehong cases. Okay. Oo. Sinabi na ni General Torre kanina na siya ay hindi mo na interesado sa mga usapin ng pagtakbo dahil tatakbo siya para sa fund run niya. Literal na, pinapaalala takbo. namin sa Laguna to. Pero tinutokso kayo, General Torre, ni former Senator Trillanes na pwede daw kayo mag-VP. Ano reaction niya sa kanyang pronouncement na kayo nasa listahan ng pinagpipilian? It's an honor. Thank you very much for considering me. Pero parang hindi ko kakayanin dahil pag PNP nga lang, 85 days nga lang ako, tanggal agad eh. So baka naman pag nag-VP ako, na-impeach ka agad ako, baka 84 days lang o 83 days lang. So I'm not very sure if I'm really ready to again hold sensitive position. Maybe I'll just relax lang muna at Fund run muna. Oo. Sige. pandron na lang muna para Mga ka-reaction.
Gusto ko maawa sa iyo kaya lang. Putang ina ang ginawa mo sa Pangulong Duterte. Hindi yan malayo kami maaawa sa iyo. Yung ginawa mo, yung iilayin mo siya, yung binastos-bastos mo habang inuuli mo yung matanda. Walang yan, Tore. Hanggang sa libingan mo, papaalala ng taong bayan yung katarantaduang ginawa mo sa Pangulong Duterte. Kahit saan, pag nakita kita talagang amunin kita suntukan. Oo, amunin kita suntukan, pero kailangan naka yung mata mo, nakapiring ha. Para hindi ko nakikita yung mata mo kasi naano ako sa mata mo eh. Nadidistract ako eh. Amunin kita suntukan pero kailangan nakapiring ka. Di ba magaling kang sumuntok? Yung reflexes mo magaling, di ba? Pero yung litaw yung mata mo, hindi, maawa ako sa'yo eh. Gusto ko nakatakip yung mata mo. Ako mga reaksyon, Ramon Tulfo, nagpapasiklab na naman, binanatan po niya si BP Sara Duterte dito. Sinabi ni BP Sara, nalulungkot ang ama niyang si dating Pangulong Digong sa nangyayari sa bansa ngayon. Ayan. Gusto man ni Digong na tumulong ay di siya makatulong, ani Sara. Kung totoo na sinabi yan ni Digong, mahirap kasing paniwalaan si Sara dahil sinungaling siya. Pakinggan o basahin ninyo ang sasabihin ko, di ba? O di ba? Teka lang, Ramon Tulfo, bago natin isimulan ng yung pagbanat kay BP Sara, Erwin, anak ng Tokwa naman oh. Si Ramon Tulfo yung kapatid mo, binanatan si BP Sara. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, pero magano muna tayo Erwin tawagin mo si Boying. O mag-intro na tayo. Intro na, oo. Intro na tayo. Naku naman, nakakalimutan mo Erwin yung bending the law. Yung bending the law, introhan mo na ha. Okay. Alright, eto na po si Erwin, the bending the law Tulfo. O i-introhan na po niya. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Kay Erwin Tulfo. But sometimes you have to bend the law. Yes. But you're not breaking the law. Yes. Yun naman ang malinaw doon. You're not breaking the law. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan parang ruler yan. Pwede mong Within the bounds. konti. And that is the Kahoy yan, di ba? Within the bounds. Within the bounds of Within law. the- That's also the Ilan po, basta ang ating po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik! Marcos resign! Lahat ng mga Marcos sa susunod na 2028, huwag na natin iboto sapagkat mayroon silang gens na magnanakaw. Magnanakaw ang mga Marcos. Walang hiyayan. Tarantado ka, Marcos. Okay ninam, Marcos. Tarantado ka. Okay ninam. Tarantado ka, Marcos. Okay ninam. Walang hiya ka. Sinungaling ka. Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Ama! Walang hiya. Kaya sa 2028, pagkaisan natin ay bangon muli ang Duterte. Si Sara ang presidente natin. Sara Duterte. 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 Nakakaloka yung matandang manunupa na may sumpa. Hoy, Dilima di Saba, tatawagin mong brat ang Vice President dahil hindi siya umattend? Masyado ka nagmamalinis eh. Hoy, matandang manunupang may sumpa, dahan-dahan ka sa pagsasabi ng brat. Meron mang brat dito, ikaw yun. Kasi mahilig ka sa brat. Sorry. Halika dito! Kinakausap na kita! Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha! Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at iba
Ipaparanas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakim, marapat lamang na panagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakaparin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakitulak sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw. Sinungaling mas masahol pa sa hayop ang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang tamaan ay sasabi. Saluhin niyo mga ganid ang naipon naming galit. Alright, reaction. TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga reaction. Mantagin po ninyo, si Ramon Tulfo, binanata na naman niya si BP Sara. Papansin na naman tong kapatid ni Bending Dalo Tulfo. Sinabi ni BP Sara na nalulungkot. Ano po sabi niya dyan? Na nalulungkot si dating Pangulong Digong sa nangyayari sa bansa ngayon. Gusto man ni Digong na tumulong ay di siya makatulong, ani Sara. Kung totoo na sinabi yon ni Digong, mahirap kasing paniwalaan. Paniwalaan si Sara dahil sinungaling siya. Pakinggan o basahin ninyo ang sasabihin ko. Ito po ang sinabi ni Ramon Nagulpe Tulfo, ang matandang paurong. Kung totoo na sinabi yon ni Digong, mahirap kasing paniwalaan si Sara dahil sinungaling siya. Pakinggan o basahin ninyo ang sasabihin ko. Ayan. Noong si Digong ay nasa pwesto pa, makailang beses kong sinabi sa kanya ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Ako, ano tingin mo sa sarili mo? Di ba? May mangilan-gilan pagkakataon na nakausap ko si Digong, bantay sarado siya ni Bongo. Ito mga ka-reaction ha. Ito. Mas maganda to. Ay, mali. Napagkamalan akong si Ben Tulfo ni Senator Dante Marcoleta. Bakit mukha ba akong tutubi? Hindi yata magkasundo si Ben Tulfo tsaka si Ramon Ang gwapo-gwapo ko. Teka, wala naman akong pinangalanan na mambabatas na tumanggap ng 130 milyon o magkano man sa mga diskaya. Ang daming mambabatas dyan. Bakit mukhang guilty yata si Marcoleta? Si Ramon Tulfo maninira to maninira yan. Di ba yan Ito. Pakinggan po natin siya Pakinggan natin si Senator Marcoleta. Kaya humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea. Nakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. Teka lang mga ka-reaction I-cut muna po natin doon mga ka-reaction dahil dito may bana na naman dito si Ramon Tulfo mga ka-reaction.
May banat naman dito sa mga Diskaya. Ito. Ito mga kareaksyon. Ayan. Ayan po mga kareaksyon na araw-araw bumabanat si Ramon Tulfo. Ayaw nang dumalo ang mag-asawang Corley at Sara Diskaya sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Anila sa korte na lang daw sila magpaliwanag. Alam na natin kung sino yung nag-udyok sa kanila. Sayang naman kasi ang binigay nila na 120 billion doon sa taong nagtatanggol sa kanila. Yan. Alam mo, Ramon Tulfo, kaya ka nagugulpi. Kaya nagugulpi itong mga tulpo na to eh. Kunyari matatapang, kunyari marunong makipagsuntukan. Pag ginaway mo naman, nagugulpi lang Kunyari marunong silang magkarate, marunong silang mga putang ina. Pag binugbog mo naman, talagang bugbog sarado Panoorin nyo to. Hindi yan. Hindi yan. Hindi yan. Ayan Yan diba? Ayan Ayan mga kareaksyon Nakikita po ninyo? Ayun si Raymart. Yan, lakyan natin. Para makita nyo kung paano nagulpi si Ramon Tulfo. Ayun, si Claudine naka-pink. Yan, di ba? Nakita nyo? Ayan Ayun. Ayun nakaiga na. Panoorin ninyo. Ayun, hinawakan na si Ramon Tulfo. Ayun, tumayo yung ginulpi na. Tumayo po si Raymart, naka-pink din. Ayun na, binugbog na. Gusto na naman yata magulpi ni Ramon Tulfo Mahilig kasi mangintriga to. Iniintriga niya si Senator Marcoleta ng 120 million. Ayan di ba? Pasintabi po sa mga bata, masama po ang magipag-away, masama po ang magipagsuntukan, hindi po tama yan. Ito para naman medyo maging dire-diretso. Ayun mga kareaksyon, ayun. Ayan, di ba? Ayun. Nagkagulo, ayun si Ramon Tulfo, hinawakan, binanatan ni Raymart. Ayun, si Raymart nakaping din. Binanatan ni Claudine ang punyetang matanda. Ayan, binanatan ni Mahilig kasi mangintriga sa mga artista. Mahilig manira ng tao. Ito rin si Bending Dalo Tulfo convicted yan nakita nyo, hindi po ako natutuwa na pag may ginugulpe. Masama po yan. Wag po natin gagayain at gagawin ng panggugulpe. Bad thing po yan, hindi maganda yan. Pero pag katulad ni Ramon Tulfo, bahala na kayo. Ayan mga kareaksyon, hindi po natin pinopromote ang violence. We are against violence. We love peace. We are peace-loving channel. Pero dito, binugbog. Nakaupo na, kawawa naman si Ramon Tulfo. Kawawa si Ramon Tulfo. Tumayo, pahika-hika ang matandang kulugo. Ayun. Sinundan pa siya ni Raymart Santiago. Sinundan pa. Akala ko. Sinundan pa ni Raymart. Natakot na, hindi na pumalag. Masyado kasing halingas-ngas ang bunganga. Masyado po kasing halingas ang bunganga ng tao yun. Diba? Ito po nung panahon na sip-sip pa siya kay Pangulong Duterte. Ito. Ayan, si Pangulong Duterte. Ginawa siyang special envoy sa China. Ayan, di ba? Ayan, si Tulfo. Di ba? Akala mo tigasin yan, nagugulpi ka lang, boy. Nagugulpi ka lang. Kung talagang masyadong masangsang ang bunganga mo, ay talagang magugulpi ka. Oo. Pag masyadong balahura ang pagsasalita mo, katulad ngayon, binabangga mo si Marcoleta. Pinaparinggan mo si Marcoleta, di ba? Maya-maya magsisisi ka na naman yan
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.